sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Ang mga magulang daw ay walang nagiging paborito sinuman sa kanilang mga anak. Pero minsan ay hindi nila napapansin na may oras na mas nagbibigay sila ng atensyon kapag alam nila na may kakulangan ng isa sa mga anak nila. Dear Papa Dudut, palagi raw patas ang pagtrato ng mga magulang sa kanilang mga anak. At kung may nagiging paborito man daw sila, madalas na yon ay ang panganay. Dahil ang panganay na anak ang unang naging dahilan kung bakit natawag silang pamilya. Pero na-realize ko na hindi totoo yon. Dahil kailanman ay hindi ko naranasan ang maging paborito sa pamilya. Hello Papa Dudut at sa mga kaistorya na kagaya kong hindi pinapalampas ang araw na hindi makinig sa iyo sa YouTube channel mo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Claire, 27 years old, taga Valenzuela at nagtatrabaho bilang telemarketer. Bata pa lamang kami Papa Dudut. Nang kapatid kong si Rita nang mamatay ang papa namin dahil sa isang aksidente. Kaya mag-isa na lamang si Mama na bumubuhay sa amin ang kapatid ko. Hindi naman siya nahirapan sa umpisa kasi may malaking pera sa insurance ang nakuha niya nang mamatay si Papa. Ginamit niya yon para makapag-buy and sell siya ng mga mamahaling bag at damit. Kaya kahit single mom siya ay hindi kami masyadong nakakaranas ng hirap sa buhay Papa Dudut. O bakit pawisan niyang noo mo Rita? Tanong ni Mama sa kapatid ko. Kakauwi niya lang noon galing sa palengke. Nagwalis po kasi ako sa may likod ng bahay, tugon naman ng kapatid ko. Bakit naman nagwalis ka doon tirik na tirik ang araw sa labas? Tanong pa ni Mama. Kasi Mama, naglinis po ako dito sa sala, ang wika ko naman. Dapat ikaw na lang ang nagwalis doon kesa dito sa nakababatang kapatid mo Claire. Kung inatake to ng hika niya at hindi mo kagad nakita, paano mo siya matutulungan? Paninermon ni Mama. Hindi naman po ako inatake ng hika, saka hindi rin naman po talaga ako napagod. Medyo napawisan lang po ako ng konti. Pagtatanggol naman ni Rita sa akin. Ay nako, basta sa susunod ay wag mo nang uutusan masyado sa labas ng bahay itong kapatid mo Claire. Dagdag pa ni Mama. Opo Mama. Mama, may pasalubong po ba kayo sa amin? Tanong ko. Natuwa ako nang inabot niya sa akin ang supot na may lamang 2 bestida. Claire, hayaan mo pala munang si Rita ang pumili ng gusto niyang kulay sa 2 dress na yan ha? Kasi karamihan sa mga damit niya ay pinaglumaan mo lang. Kaya siya muna ang papipiliin mo sa mga yan ha? Utos pa ni Mama. O mamili ka na raw. Naiinis na pag-abot ko ng dress kay Rita. Ito na lang Pink, yung sa akin, ang wika ni Rita. Yan nga sana yung kulay na gusto ko kesa dito sa blue ang wika ko naman. Ganun ba? Sige, ito na lang blue yung sa akin. Sa'yo na yung pink ate, ang sabi ng kapatid ko. Hayaan mo na ang blue na bestida sa ate mo Rita. Ito na lang pink ang sayo kasi alam ko na paborito mong kulay ito. Si Mama na ang nagsalita. Pero okay lang naman po sa akin kahit itong blue na lang po ang dress Mama, ang sabi pa ni Rita. Wag nang makulit at kunin mo na itong kulay pink Rita. Iniisip ko talaga na yan ang pipiliin mo kasi paborito mo yan. Claire, ito na yung kulay blue na dress. Kunin mo na ito at pagkatapos dalhin mo na rin sa kusina itong mga pinamili kong gulay at hugasan. Magpapahinga lang ako ng kaunti tapos magluluto na rin ako ng tanghalian natin. Wika pa ni Mama. Papa Dudut, mga bata pa lamang kami ay sakitin at may hika na ang kapatid kong si Rita. Yun ang sinasabi ni Mama na dahilan kung bakit madalas ay nasa kanya ang atensyon nito.
Pero para sa akin ay paborito lang talaga si Rita ng mama ko. Siya kasi ang palagi nitong pinapaboran at inaalagaan. Minsan tuloy ay naisip ko na sana'y ako na lamang ang mas naging sakitin at baka sakali na makuha ko ang atensyon at pagmamahal ni mama. Baka sakali na ako ang maging paborito niya. Hindi lang kasi madalas na mangyari na si Rita ang pinapaboran ni mama. Palagi yung nangyayari sa bahay namin, Papa Dudut. Gusto ni mama na si Rita ang unang mamimili sa mga pasalubong niya. Si Rita ang unang kukuha ng part ng chicken kapag nagluto si mama ng fried chicken. Si Rita ang tatanungin ni mama sa flavor ng ice cream na iuuwi niya at kung ano-ano pa, na si Rita lang palagi ang nakikinabang. Sana talaga ako na lang ang naging sakitin. Para ako na lang din ang naging paborito ni Mama, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa may Terrace Claire. Kanina ka pang hinahanap ng lola at mga pinsan mo sa ibaba. Wika ni Mama nang makalapit sa akin. 17th birthday celebration noon ni Rita at talaga namang bongga ang handaan. Tinawagan ko lang po yung kaibigan ko, wala pong signal sa ibaba kaya pumunta muna ako dito. Wika ko. Kumain ka na ba? Parang hindi pa kita nakitang kumuha ng pagkain mula kanina. Pansin ni Mama. Busog pa naman po kasi ako kaya mamaya na lang po ako kakain. Mama, bakit po ganito kalaki ang birthday party na ibinigay ninyo kay Rita? Hindi pa naman po niya 18th birthday. Tanong ko. Kasi natuwa ang lola mo nung mapasama ang kapatid mo sa Dean's List. Dapat talaga sa restaurant lang tayo magse-celebrate. Simpleng dinner lang. Pero ang lola mo ang mapilit na mag-catering service dito sa bahay para sa birthday ni Rita. Huwag mong sabihin na nagtatampo ka pa rin. Tanong naman niya sa akin. Bakit naman ako magtatampo? Sanay naman ako na paborito ng lahat, si Rita. Lalo na ni Lola. Malungkot na sabi ko. Hindi totoo yan. Walang paborito ang lola mo sa inyong magkapatid. Git pa ni Mama. Palagi niyo yung sinasabi pero iba naman ang nakikita at nararamdaman ko. Sige na po ma, kakain lang po ako at bigla akong nakaramdam ng gutom. Maiwan ko na po muna kayo dito sa terrace, paalam ko. Papadudot lahat na nga ng pabor at mas ay palaging nakukuha ni Rita. Nung nag-celebrate ako ng 18th birthday ko ay hindi kasi bongga ng sa kanya. Kahit pa nga nang graduate ako na salutatorya noong nasa elementary ako. Nagluto lang ng pansit si Mama para sa bahay. Ang dahilan niya naman noon ay hindi pa raw kami nakakabawi sa mga gastusin dahil sa pagkamatay ni Papa. Pero kahit na maraming araw o espesyal na okasyon ang pwede niyang ibawi sa akin, pero hindi niya ginawa yon. At pagdating kay Rita ang bilis niyang magbigay ng bonggang party. Sa totoo lang Papa Dudut ay naiisip ko noon na paano kaya kung wala na lamang akong kapatid. Paano kung nag-iisang anak na lamang ako? Paano kung si Rita na lamang ang nawala at hindi si Papa? Siguro sobrang saya ng buhay ko kapag nagkataon na ganon ang nangyari. Kasi alam ko sa sarili ko na ako lang ang mahal at paborito ng mga magulang ko, Papa Dudut. Nasa 3rd year college ako at 2nd year naman si Rita na magtrabaho si Mama sa abroad. May pinsan kasi siya na nakatira sa Canada at inalok siya ng trabaho na kaagad namang tinanggap ni Mama. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa akin kahit papaano kaming dalawang magkapatid na lamang ang naiwan noon sa bahay. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman kami ng mga tita namin para masigurado na ayos lamang kami. At si Mama naman ay palaging tumatawag para kumustahin kami ni Rita. Hindi naman ako masyadong nahirapan bilang panganay kasi may kusa rin namang kumilos sa mga gawaing bahay ang kapatid kong si Rita, Papa Dudut. Nagtotoka-toka kami ng mga gawain kung sino ang maglalaba, maglilinis ng bahay, magliligpit ng pinagkainan, magluluto at kung ano-ano pa. Mabuti na lang din at hindi mareklamo itong si Rita kahit madalas na tinatambakan ko siya ng mga gawain kapag hindi rin schedule ng tawag ni Mama sa bahay. Sinasadya kong umalis at gumimik kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko kasi na nakikita o nakakasama sa bahay ang kapatid ko. Nakakairita at nakakainis sa pakiramdam, Papa Dudut.
Yung inhaler para sa asthma niya, i-check mo rin kung may laman pa. Kahit na hindi na madalas umatake ang asthma ng kapatid mo ay kailangan mo pa rin na i-check ang inhaler niya. Mag-deposit nga pala ako sa bank account mo bukas para pambayad sa bills dyan sa bahay. Saka pambudget ninyo sa grocery. Palagi kang bumili ng prutas sa gulay para sa kapatid mo, okay? Paalala ni mama na noon ay ka-video call ko. Opo mama, tugon ko. Kumusta nga pala ang pag-aaral mo? Hindi ka ba nahihirapan sa schedule mo lalo na at ikaw ang nag-grocery at nagbabayad ng bills? Tanong ni mama. Doon ako nabuhayan ng loob at nagsimulang magkwento sa kanya ng mga ginagawa ko sa bahay. Nag-i-enjoy akong kausap si mama nang bigla namang pumasok sa sala si Rita. Si mama na ba yung ka-video call mo sa laptop, Ate Claire? Tanong ni Rita na kaagad na lumapit sa akin. Si mama nga, hello mama, kumusta po kayo? Kanina ko pang hinihintay ang tawag ninyo, dagdag pa niya. Pasensya na kasi napa-overtime ako sa trabaho. Kumusta ka na Rita? Palagi ka bang umiinom ng vitamins mo? Tanong ni mama. Opo mama, naka-alarm po yun sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. Tugon naman ni Rita. Mabuti naman, huwag kang masyadong magpapagod dyan sa bahay, okay? Hindi maganda para sa katawan mo kapag napapagod ka o pinagpapawisan. Paalala ni mama. Alam ko po yun, pero tumutulong pa rin ako kay Ate Claire sa paglilinis dito sa bahay. Ayoko po kasing itambak sa kanya ang lahat ng mga gawain. Tugon naman ni Rita. Magtitimpla lang po ako ng kape mama. Kayo na lang po muna ni Rita ang mag-usap. Iwan ko po muna kayong dalawa at pupunta lang ako sa kusina. Paalam ko bago ko sila iniwan ng dalawa. Papadudod sa tuwing tatawag si mama sa bahay, unang-una niyang kukumustahin ang kapatid kong si Rita. Kung maayos raw bang pakiramdam nito, kung nakakainom ng vitamins palagi. Kung hindi pa raw ubos ang laman ng inhaler para sa hika ni Rita. At kung ano-ano pang mga bagay, tanong at bilin na lahat ay puro tungkol lamang sa kapatid ko. Pakiramdam ko tuloy noon. Ipinanganak ako sa mundong ito para maging yaya lang ng kapatid ko. Tagabantay, tagapag-alaga at taga-asikaso sa kanya. O hindi ba masyadong halata si mama kung sino ang paborito niyang anak, Papa Dudut. Kaya nga minsan, nagiging sarcastic na ako sa pagsagot ko sa kanya. Kasi hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis. Palagi na lang kasing si Rita ang napapaboran sa lahat ng oras. Palaging siyang nakikita na kailangang alagaan. Alam ko naman na gusto lamang ni mama na matuto akong maging responsable dahil dalawa lamang kami ni Rita na magkasama sa bahay. Pero hindi niya man lang naisip na minsan ay kailangan ko rin ng lambing mula sa kanya. Na kay Rita niya lamang palaging ibinibigay, Papa Dudut. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Rita na lumapit sa amin ng kaibigan kong si Arnold. Nasa stadium kasi kami para manood ng isang stage play. Mamaya pa kasi ang klasiko kaya manonood muna ako ng stage play. Butit nakita ko kayo ni Kuya Arnold. Okay lang ba na dito ako umupo sa tabi mo ate? Tugon ni Rita. Bakit dito pa? Ang dami namang bakanting upuan oh. Naiiritang sabi ko pa. Kasi gusto ko sana nakasama kang manood dito. Tugon niya. Doon ka na lang sa kabilang side ng mga upuan. Hindi ko may enjoy tong stage play kung ang sikip-sikip ng paligid ko. Kaya nga ako pumunta ng ganito kaaga para walang masyadong estudyante na makasabay manood dito. Tapos mangi-istorbo ka naman. Doon ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Rita, mabuti pa nga na doon ka na lang umupo sa kabilang side ng audience area. Maluwag din naman doon at wala ring masyadong estudyante. Alam mo naman kasi itong ate mo. Naiinitan ka agad kapag nasisikipan sa paligid niya, ang singit pa ni Arnold. Okay sige, doon na lang ko uupo, malungkot na sabi pa ni Rita. Girl, ang harsh mo naman masyado sa kapatid mo, turan pa ni Arnold. Totoo naman ang sinabi ko na marami pang bakanting upuan dito. Mabuti nga't hindi ko sinabi na nakakairita talaga siya. Hay, nakakasira talaga siya ng araw. Sana magsimula na tong stage play para mawala na ang pagka-bad trip ko dahil kay Rita.
Ang wika ko naman. Papa Dudut, ramdam ko na hindi lang sa bahay o pamilya namin paborito si Rita kung hindi pati na rin sa school namin. Elementary at high school pa lamang ay madalas na kaming napagkukumpara na dalawa. Kahit mas magaling at matalino talaga ako pagdating sa academics, si Rita pa rin ang mas napapansin nila kasi mas maganda raw siya kesa sa akin. Mas matangkad, mas payat, mas makinis ang kutis at lahat na yata ng magandang bagay ay lamang siya sa akin pagdating sa ibang tao. Sino ba naman ang hindi maiirita, hindi ba? Kahit saan kami makarating, yung kapatid ko lang ang napapansin ng mga tao sa paligid namin. Siyang mas madalas na mapuri. Ang effortless nga niya na makuha ang atensyon ng ibang tao. Palagi siyang sinasabihan na maganda na, mabait pa. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-aral ng mabuti at mag-ayos ng itsura para lamang mapansin ako at makatanggap ng papuri mula sa ibang tao, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lumalaki ang insecurity na nararamdaman ko para sa kapatid kong si Rita. Paano ba naman ay nagsisimula na rin siyang mapalapit sa circle of friends ko. Sumali kasi siya sa isang sport dance competition sa university namin at siya kasama ang partner niya ang nag-champion. Nang makilala nga siya ng ibang kaibigan at kaklase ko na kapatid ko ay marami nang gustong makipag-close sa akin nang dahil lang sa kanya. Umahanga sila kasi kahit may hika si Rita ay nagagawa nito makipagsabayan ng husay sa pagsayaw. Pakiramdam ko rin noon, pasimple yon na niyayabang sa akin ni Rita, Papa Dudut, na mas napapansin siya ng mga tao kesa sa akin. Nagpapanggap lamang siya na mabait sa harap ng iba pati na rin sa harapan ko. Alam ko naman na kagaya ko ay ayaw niya rin sa akin at ayaw niya nang may kahati dahil gusto niya ay siyang palaging bida sa mga kwento. Kaya nakakairita ang pagpapanggap at bait-baitan na pinapakita sa akin ng kapatid ko, Papa Dudut. Kaya naman isang araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinabi ko kay Rita ang mga hinanakit ko sa kanya. Ate, bakit ba parang palagi ka nalang galit sa akin? Malungkot na tanong ni Rita. Ano na naman bang issue to, Rita? Naiiritang tanong ko. Hindi naman ako gumagawa ng issue, nagtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung bakit parang palagi ka na lang nagalit sa akin. Palagi na lang mainit ang ulo mo sa akin saka parang ayaw mo kong makita o makasama. Dagdag pa ni Rita. Okay, sige, gusto mong malaman ang katotohanan? Naiirita ako sa iyo. Naiirita ako sa kaplastika na palagi mong pinapakita sa akin. Sigaw ko sa kanya. Ha, anong kaplastikan, Ate Claire? Wala naman akong ginagawang ganon. Lahat ng pinapakita ko ay totoo. Kahit alam ko naman na ayaw mo sa akin, lahat yon ay tiniis ko kasi mahal kita. Palagi akong gumagawa ng paraan para mapalapit sa iyo pero ikaw naman ang lumalayo sa akin. Wika ni Rita na medyo naiiyak na. Kasi nga kahit na anong gawin ko para sa sarili ko ay palagi na lang ikaw ang nakikita ng mga tao sa paligid ko. Palagi na lang ikaw ang bida. Palagi na lang ikaw ang mahal nila. Pati ako ay naiyak na rin noon. Hindi totoo yan, ang wika ni Rita. Talaga, Rita, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako manhid para hindi maramdaman na ikaw lang ang paborito ni Mama. Sa'yo lang siya palaging concerned. Kung kumain ka na ba sa tamang oras, uminom ka ba ng vitamins, may laman pa ba ang inhaler mo, at kung ano pang mga lecheng bagay na tungkol sa'yo. Ikaw na lang at ikaw na lang ang nakikita niya. Nakakabuisit na, naiinis na sabi ko. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi ka na mahal ni Mama. Huwag ka naman sanang mag-isip ng ganyan. Pareho niya tayong anak at pareho niya tayong mahal. Giit ng kapatid ko. Ayun na nga pareho niya tayong anak pero mas mahal ka niya. Alam mo sana nga hindi ka na lang dumating sa mundong ito. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Papa.
naiiyak na sabi ko. Papa Dudut, hindi ko na nga talaga napigilan ang sarili ko na sabihin lahat kay Rita ang hinanakit ko sa kanya. Ilang taon na rin kasing naipon yon dito sa dibdib ko. Mula pagkabata ay nakikita at nakakaramdam na ako na paborito siya ng lahat. Siya ang paboritong anak ni Mama, lahat ng nakikita ko ay kinimkim ko lamang at palagi kong iniisip ang bilin ni Mama na mas mahina sa akin si Rita kaya siya ang dapat na mas alagaan. Pero nakakapuno rin talaga, nakakapagod ang magtiis na maging hindi paborito sa pamilya. Kaya naman pagkatapos ng naging pagtatalo namin ni Rita, kagad ako nagpalit ng damit na pang-alis at dumiretso sa bar kung nasaan sina Arnold at iba pang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at bago yon ay nakatawag na si Mama sa bahay kaya sigurado ako na kinabukasan na ulit siya tatawag para mangumusta. Pinatay ko ang cellphone at nagpakalasing ako buong gabi habang kasama ang mga kaibigan ko hanggang sa hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako kay Arnold. Habang sinasabi ko sa kanya ang mga hinanakit ko tungkol sa kapatid kong si Rita. Ang bigat ng nararamdaman ko noon pero hinayaan lang ako ni Arnold na umiyak sa kanya. At pagkatapos ay pinayuhan niya ako na minsan ay mali na rin daw kasi ang nararamdaman ko. Pati ng kinikilos ko. Hindi naman daw kasalanan ni Rita na maging mahina ang katawan niya. Hindi ginusto ni Rita na makuha ang simpatya ng mga tao sa paligid niya. Sigurado raw si Arnold na mahal ako ng kapatid kong si Rita. Dala na rin siguro ng kalasingan ay mas lalo akong umiyak sa mga sinabi niya. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay niya at nagpa siya ako na doon magpalipas ng gabi sa kanila, Papa Dudut. Kinabukasan ay sinabayan ako ni Arnold sa paglalakad pauwi sa bahay namin. Pinayuhan niya ako na hindi kasalanan ni Rita na may sakit siya at dapat daw ay iniintindi ko siya dahil magkapatid kaming dalawa. Alam mo girl, nakita ko yun. Yung mga pasimpleng paglapit niya sa'yo kapag nasa school tayo kahit palagi mo siyang pinapaalis. Yung pagsabay niya sa ating kumain sa kantin kahit na tinatarayan mo siya. Yung pagtawag niya sa iyo sa cellphone mo kahit na nasa gimikan tayo. Saka iba pang bagay na ginagawa niya para lang maramdaman mo na concern siya sa iyo. Kaya nga minsan ay naaawa rin ako kay Rita kasi nakikita ko kung gaano niya kagusto na magkalapit kayo kahit palagi mo siyang pinagtatabuyan. Ang kwento ni Arnold sa akin habang naglalakad kami. Doon na ako nagsimulang makonsensya. Ay, ano ba yan? Lalo tuloy akong na-guilty. Kausapin ko na lang siya mamaya at ako na ang hihingi ng sorry sa kanya. Wika ko. Very good ka dyan sa plano mong gawin girl. Turan ni Arnold nang makarating kami sa bahay ko. Plano ko na talagang makipag-ayos noon kay Rita at hihingi ako ng sorry sa kanya sa lahat ng mga pang-aaway na ginawa ko. Pero nagulat kami nang makita namin siya sa may sala na nakahandusay sa may sahig. Rita, sambit ko nang makalapit sa kanya. Diyos ko Claire, kulay blue na ang mukha ng kapatid mo at ang balat niya sobrang lamig na. Ang mabuti pa ay hihingi na ako ng tulong sa mga kapitbahay. Babalik agad ako. Natatarantang wika ni Arnold bago siya kaagad na lumabas. Rita, please gumising ka, parang awa mo na, gumising ka na. Nandito na si ate. Nandito na ako, gumising ka na kapatid ko, gumising ka na Rita. Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo, parang awa mo na, gumising ka na. Gumising ka na Rita. Umiiyak na pakiusap ko. Papa Dudut, halos manginig ang buong katawan ko nang makita ko ang mukha ni Rita na halos asul na. At maramdaman kong malamig na ang balat niya tapos ay wala na ring pulso ang lieg at braso niya. Tinatapik-tapik ko pa rin ang pisngi niya, niyuyugyog ang mga balikat niya at paulit-ulit akong nakiusap na gumising na siya. Hindi ako naniniwala sa himala pero nang mga oras na yon ay nagmamakaawa ko sa Diyos. Na sana'y patunayan niya sa akin na totoong himala at gisingin niya ang kapatid ko. Pero bigo ako dahil kagaya ng inaasahan ko nang makarating kami sa ospital sa tulong ng mga kapitbahay namin, kaagad na sinabi ng doktor na wala ng buhay ang kapatid ko. Sobrang sakit. Napakasakit nun para sa akin, Papa Dudut.
Severe asthma attack, yun ang dahilan na sinabi ng doktor kung bakit binawian ng buhay ang kapatid ko. Noong ko lang nalaman na wala na palang laman ang inhaler na para sa hika niya. Kaya nang atakihin siya ng hika ng gabi na yon ay tuluyan na siyang nahirapang huminga hanggang sa bawian na siya ng buhay. Gusto ko na rin talagang panawan ng ulirat sa sobrang bigat sa dibdib at sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Pero pinilit kong magpakatatag. Lalo na nang tawagan ko si mama para sabihin sa kanyang nangyari kay Rita. Mabuti na lang at may kasama siya sa bahay nang tawagan ko siya para kahit papaano ipakalmahin siya. Doon ko lang din nakita sa cellphone na binuksan ko ang miss video call at chat sa akin ni Rita. Humihingi siya ng sorry sa mga naging kasalanan niya sa akin na hindi naman daw niya sinasadya. Nakiusap din siya noon na umuwi na ako ng bahay kasi natatakot daw siya na mag-isa doon. Sinabi niya rin sa akin sa chat kung gaano niya ako kamahal bilang ate niya sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. At hindi raw siya mapapagod na mahalin at intindihin ako kasi sigurado naman daw siya na mahal ko rin siya. Sa huling chat niya sa akin ay nakiusap siya na umuwi na ako dahil inaatake raw siya ng kanyang hika at wala na raw laman ang kanyang inhaler. Pagkatapos noon ay wala nang sumunod na chat akong nabasa mula sa kanya. Labis-labis ang pagsisisi na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam ko kasi na ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Kung hindi kami nag-away at hindi ko siya iniwan ng mag-isa sa bahay ay hindi siya mamamatay. Kaya naman nang makauwi si mama mula sa abroad ay tinanggap ko lahat ng panunumbat niya sa akin nang sabihin ko sa kanyang lahat ng nangyari sa amin ni Rita bago ang umaga na nakita kong patay ang kapatid ko. Hindi na ako masyadong kinikibo ni mama at hindi ko siya masisisi dahil sa bigat ng naging kasalanan ko sa kanya. Lalo na sa kapatid ko. Nang mailibing si Rita ay bumalik na rin kaagad sa abroad si mama para muling magtrabaho. Siguro ay parte na rin ng pag-move on niya mula sa pagkamatay ni Rita ang ginawa niyang pagtatrabaho. Kahit na hindi naman na kailangan lalo na nang makapagtapos na ako ng kolehiyo at magkaroon ng maayos na trabaho. Minsan na lang din siyang umuwi ng Pilipinas noon at sobrang bihira niya akong puntahan dito sa apartment ko. Hindi niya rin ako madalas na tawagan noon para kumustahin. At kung mangyari man yun ay malamig ang boses at pakikipag-usap niya sa akin. Pero kagaya nga ng sabi nila ay walang magulang ang hindi matitiis ang kanyang anak dahil nagkausap at nagkaayos din kami ni mama nitong nakaraang Pasko lamang. Umuwi siya sa bahay at nagkaroon kami ng family reunion kasamang ilang kamag-anak namin. Nang makapagsolo kami ni mama ay doon ako muling humingi ng tawad sa kanya at sa wakas ay pinatawad na rin niya ako. Kasunod ang isang mahigpit na yakap. Papa Dudut, 6 na taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon ay dala ko pa rin dito sa dibdib ko ang bigat. Galit at pagsisisi dahil sa pagkawala ni Rita. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko at sana'y dumating ang araw na kagaya ni mama mapatawad ko na rin ang sarili ko. At kung totoo man na dumadalaw sa panaginip ang mga taong mahal natin sa buhay na namayapa na, sana'y dalawin ako ni Rita at sabihin niya sa akin na pinapatawad na niya ako para masabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal bilang ate niya. Salamat po pala kung sakali mang mapili ninyong basahin ang kwento ko, Papa Dudut. Yours truly, Claire. Maraming salamat, Claire, sa pagbibigay ng oras na maibahagi ang istorya mo dito sa aming YouTube channel. Nakakalungkot man ang nangyari sa kwento ng iyong kapatid ay nangyari na mga bagay na hindi natin inaasahan. Yon ay ang pagkawala ng kapatid mong si Rita. Kaya wala na tayong ibang pagpipilian kung hindi ang magpatuloy sa buhay na meron tayo. At nakita ko naman na nagawa mo yon. Pero ang pagpapatawad sa iyong sarili ang nahihirapan kang gawin. Lalo na at nawala siya nang hindi man lang kayo nakakapag-usap ng maayos. Isipin mo na lamang, Claire, na nasa mabuting lugar na ang kapatid mo. Isang lugar na kailanman ay hindi na siya makakaranas ng hirap. Kaya hindi man madali para sa iyo ay unti-untiin mo natanggapin ang nangyari hanggang sa tuluyan mo nang mapatawad ang iyong sarili. Sabayan mo na rin ang dasal sa Poong May Kapal para tulungan kanyang alisin ang bigat na patuloy mong
dinadala dyan sa dibdib mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.